President Aquino will not allow Jabita's history to repeat itself in the standoff in Sabah, Malaysia. Kung para sa iba ay bariya lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino, bariya lamang na pwedeng isang pansariling interes, para sa akin, mali ang pananaw na ito. Trahedya po ang nangyayari ngayon sa lahat natin. Gaya ng trahedya na nangyari sa Jabita. Ngunit marahil ang pinakamalaki pong trahedya ay tila yata hindi pa tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, na ang pagsunod sa batas at ang pagrespeto sa mga patakaran ang tanging makatarungan tugon sa mga hamong pinakaharap natin. Recruits from Mindanao were killed by a firing squad after refusing to carry out the mission of fighting fellow Muslims to reclaim Sabah from Malaysia during the Marcos government. Sabah is the same reason in the incident then and now. Ano man pong pilit natin magsimpatya, hindi po maiwasang maghinayang, malungkot at masubok ang ating pasensya dahil gaya na nangyari sa Jabita Unit. May mga taong inuna ang sarili kaysa ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. 4.5 dekada na po ang lumipas mula nang naganap ang magiging dito sa koridor. Inapina nga po ang mga kasapi ng Jabita Unit, pilit pang pinalilimot sa tadhana ang kanilang pinagdaanan. Hanggang ngayon, wala pa rin itong opisyal na pagkilala mula sa pamahalaan. Parang chismis lamang kung isingit sa mga aklat at ituro sa paaralan. Wala pa rin hakbang upang itala ito sa kasaysayan bilang sugat sa ating nakaraan. The President believes the situation could have been avoided if proper processes were taken. Karugtong po ng insidente sa Jabita ang masalimot na usapin ukol sa pagmamayari ng Sabah. Magsisimula po ang pagresolba nito hindi sa mga espekulasyon, opinyon o haka-haka, kundi sa pagtukoy ng di maikakailang mga katotohanan. Ang tungkulin ko po, halugugin ang kasaysayan para sa mga katotohanan ito. At mula roon ay maglatag ng direksyon na tatahakin ang ating bansa ukol sa usapin ng Sabah. Isang direksyong sinisiguro ko po sa inyo ay hindi gagamit ng lahat. Inatasan ko na po ang DFA, DOJ, Executive Secretary upang magsaliksik at magmungkahi ng isang roadmap tungo sa mapayapang resolusyon ng issue ng Sabah. The President is aware that no more cases can be filed relating to the Jabita massacre after the 20-year prescriptive period has lapsed. The President said this should not be a hindrance in finding true and genuine justice for the victims. In joining the anniversary, he becomes the first Philippine president to give recognition that the Jabita massacre happened in the country's history. Natasan na rin po natin ang National Historical Commission of the Philippines na itala bilang isang historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa isla nito. Maaari na ring mabasa sa ating official gazette sa pakikipag-ugnayan sa NHCP ang ilang mga detalye, ang kasaysayan ng mga pangyayaring kaugnay ng Jabita Unit, ang timeline ng mga peace process sa pagitan at ng MNLF at MILF, at iba pang kaalamang maaaring magmunat sa publiko at magtaas ng antas ng diskurso. Magsilbi rin po sanang tanda ng pagkilala ng pamahalaan sa pagdurusa ng mga Moro ang aking pagpunta rito. Hindi man po natin mababago ang pagkakamali ng nakaraan. Tungkulin nating siguruhin hindi na mauulit ito. Naway maalala natin ang naiwasan sanang pagdanak ng dugo ng ating mga kababayan. Sa ating paggunita, hari nawa ay mabibigang saysay ang kanilang pagkamatay. The groundbreaking ceremony for the Mindanao Garden of Peace also formed part of the program. It is a way of honoring the Jabita martyrs. It also symbolizes Muslims and Christians are one in the desire for lasting peace in Mindanao. This is Angel Cordova, that one, Junior Edition.